si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yusek na ba ang sabi mo sa akin? Tawagin ko na nga Yusek ito. Yusek Arnel. Promote na natin. Department of Agriculture. Yusek, magandang hapon. Hello po, sir. Hi, Ka Henry and Karen. Partner Karen. Yes, hello po. Asik lang. Kasi, Good afternoon. Secretary Laurel, baka naman yung A, pwede mo nang palitan ng U. Ng U. Napakasipag naman itong mamang ito. Si Asek Arnel, nakasama natin sa Masaganang Pinas noong nakaraang Sabado. I know. Alas 10:30 hanggang alas 11:30. At maganda yung mga pinag-usapan natin, no, Asek, ang daming mga good news galing sa kagawaran. You'll never go wrong with this guy. Ito, magaling talaga ito, tsaka masipag naman ito. Pero, tika muna, Asik, aabalahin namin kayo. Kasi yung SRP ng 53 pesos kada kilo ng lokal na bigas. When you say lokal na bigas, ito yung ani ng magsasaka, binili sa iba't ibang probinsya. So, hindi ho kasama yung imported na bigas. At when we say lokal na bigas, kahit anong variety po niyan, kasi may sinandoming, ano pa ba yung may kung ano-ano pa mga variety, ano ho. Basta local ani, 53 na yan, kahit anong variety yan. Tama ba, Asek? Imay-may natin, Ka Henry. Una, yung doon sa atin sa locally imported, meron tayong pinapairal by virtue of Executive Order number 118, yung price cap for 5% imported na bigas. Ito ay implement din nationwide for a brief period na 30 days lamang. Ngayon, ito namang sa anong tawag dito sa local rice ay para rin ito sa 5% broken rice na natin, parang the same category, at ito ay 53 pesos naman. At ang implementation natin dito ay para sa suggested retail price. So ibig sabihin, yung price cap kasi mandatory yon. Itong suggested retail price, hindi to price ceiling. Guide lang ito para sa ating mga consumers, para itong ating locally produced rice ay cap at 53 pesos. Teka muna, Asek. Paki-explica lang, partner. Ano ba ang pagkakaiba ng price cap at selling price? Yung price cap, yan talaga yung maximum na presyo ng 5% imported na bigas na dapat makita sa palengke. Again, marami kasi tayong classification ng bigas eh. Itong 5% broken, yan yung premium natin, Ka Henry, Karen. Yung ibang classification is well-milled. Normally, nasa 25% broken yan, kagaya ng regular milled. Nagbabago kasi yung bran streak na natitira, yung parang hindi siya purong puti, may natitira pa. So, yan yung iba-ibang classification ng bigas sa ating mga pamilya. Generally speaking. Teka, bago ko lang kayo ibigay kay Karen. So, yung price cap na 53, kumbaga, hindi na pwedeng lumagpas doon ang mga maninindahan natin. Yes. Kung ang tindi nila ay broken rice. Bakit broken heart? Ay pasensya na sila kung mabubroken heart sila, kung gusto nilang tumubo ng malaki. But ang sagad na presyo ay hanggang 53 lamang. Ulitin ko lang, Henry, doon sa price cap ng imported, sagad yung 50 pesos. 50, okay. Doon sa imported yon. Dito sa local rice, yung 53 is suggested retail price. So, hindi to price ceiling. It is only a guide. At saka pag sa SRP, meron pa yung 10% na tinatawag na pwedeng mas mataas doon sa 53. So, times 10%, so 5 pesos.
So merong mga ganong patakaran kasi under the Price Act. Ano ho kaya ang ano kaya ang advantage no? Ano ang dulot na buti nun sa tao? Again, this is a guide na para alam nung ating mga mamimili na pag bibili sila ng imported, 50 pesos ang maximum. Pag local, 53 kasi nagbibigay tayo ng additional premium para doon sa pinoproduce ng ating mga magsasaka. Okay. Para tangkilikin din yung pinoproduce o yung local. Pero Asek Arnel sir, yung nabanggit nyo na mas gugustuhin natin na mas tangkilikin yung ating lokal na produkto po, ano? Paano kung meron po tayong nakita na iba po na nag-aabuso, ika nga, hindi po sumunod doon sa price cap at sa SRP po, ano? Sa SRP naintindihan natin na merong konting allowances po yan, pwedeng mas mataas ng konti, pwedeng mas mababa. Pero what is the excessive? At pwede po bang i-report po ito like sa Department of Agriculture o sa DTI? Pwede po ba yon pag meron nakita po tayong excessive po, sobrang mahal? Karen, pagdating dito sa imported, mas mahigpit tayo dahil meron kasing kautusan yan yung Executive Order 118 nga na nagbibigay ng mga provisions lalo na doon sa kung ano yung mga dapat gawin, mga kaparusahan. Kasi meron tayong dalawang batas na pinagbabasihan dyan. Una, yung Price Act. Pangalawa, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na nagtatakda ng mga provisions pagdating sa profiteering. Kasi papasok yan sa profiteering pag nakita natin na merong mas mataas doon sa itinatakda. At ito naman ay pansamantala lamang again for a brief period of time, 30 days. At nire-review yan every 15 days para makita. Kasi nga, base doon sa konsultasyon at pag-aaral doon sa mga imported na bigas, kasi alam naman natin yung presyo sa international market, yung freight, at saka yung dollar exchange rate, ang bagsak dito sa atin, yung landed cost, nasa mga 37 hanggang 38. Kung patungan niya ng 10 piso, ibig sabihin within the reasonable Tubo pa rin. price na hanggang 50 pesos, tutubo pa rin sila. Hindi nalugi. So may allowance pa konti. Yung nakikita natin sa palengke, actually, Henry, Karen, yung premium imported rice ay nasa 50 hanggang 63. 62, bumaba na siya ng 3 piso, dati 65, yung pinakamataas. Nung magkaroon ng declaration ng EO 118. So may epekto na siya. So ibig sabihin, may nakikita tayo na 50 pesos naman sa palengke. Hindi nga lang ganun kadami. Pero Asek, papaano sa side ng mamimili niya malalaman na yung kaharap niyang bigas ay imported na hanggang 50 pesos lang at yung kaharap niyang isa ay local? Ini-impose ba doon sa batas na yan o sa executive order na yan na lagyan ninyo ng na label na imported ito o ito naman ay lokal? Yan yung konting challenge sa atin ngayon, Henry, dahil nung nagkaroon ng rice tarification law, supposed to be dati function niya ng NFA para siguraduhin yung compliance dun sa labeling sa palengke. So dapat ay magiging matapat yung ating mga retailers na itong kanilang tinitinda ay imported o local. Isa yan sa mga patuloy na challenges natin, kaya talagang nakikiusap tayo na ipasa yung amyenda sa rice tarification law para magkaroon ng iba o maibalik yung dating kapangyarihan sa regulatory ng NFA. Kasi Asek with all due respect, di naman lahat, pero maaari rin po that yung binabanggit nga po ng partner ko na si Karen na may mga abuso, may mga mananamantala at di naman maiiwasan yan. Lalo na ho doon sa mga medyo malalayo na lugar, ang palengke ay looban, talipapa, pero maraming nagtitinda ng bigas. Medyo mahirap ho sigurong ma-monitor sapagkat we understand you don't have enough
man to deputize. Pero hindi kaya pwede ho, Shek, sapagkat ito nga ako, binabanggit naman natin na talagang ito'y issue ng sikmura. Maybe we can coordinate with the DILGs, if I may lang, and then the DILG ask their barangay officials, deputize their tanod, deputize whoever na pwede nila ma-deputize para ma-augment lang na kahit hindi araw-araw, kahit hindi miya't-miya, at least mayroon sabi nga sa atin, asik sa Tagalog, may papasiyo doon sa palengke para lang kahit picture lang na ma-send sa inyo at nang malaman ng tao na, oy, teka muna, ito'y parang nang umaabuso itong tindahang ito, Asik. Tama yun ka, Henry. In fact, doon sa EO 118 ay kasama sa inuutusan ng DILG at yung ating kapulisan to coordinate with our department para sa effective implementation nga nitong ating price cap. Doon naman sa suggested retail price ay katuwang natin palagi dyan ng DTI at ang mga lokal na pamahalaan sa implementation. And then maybe the market administrator na rin. Pero alam nyo, Ashek, subagay ngayon naman mabilis na partner sapagkat yung ating mga mamimili, hindi naman bawal na picturean yung mga kunyari magse-selfie ka lang katabi ng sako, Ashek, ano ha? Undercover, no? May social media page ba na po pwedeng doon ma-send, doon maipadala ka agad yung sumbong? Meron na tayong i-share ko later on ka Henry, Karen, yung mga Facebook account, social media pages ng DA kung saan pwedeng mag-lodge ng mga anumang complaints or suggestions para rito sa programa natin. Sige po, just to manage the expectation kasi tsak ho na hahanapin po ito sa palengke, itong price cap na ito. At maaari pong maging mitya po ito ng sandamakmak na reklamo na baka ang masisiig kayo o ang ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman nangyayari yung mga sinasabi. So, sayang naman yung yung ganda ng intensyon nitong bagay na ito. Tama yun ka, hindi. Kasama na rito yung patuloy na pag-ikot ng team ng DA. Kanina mismo ay nag-ikot si Secretary sa San Juan kasama si Asek Bebang at saka yung ibang mga taga DTI at saka ating DILG at yung mga regions pinapaikot din sila dun sa mga nasasakupan nila ng mga problema. Teka pala, ang DTI kasi hindi naman nasakop ng DTI ang agri-products, tama ano? Ang delineation natin basta raw products pa sa DA yan pag meron ng processing DTI na. DTI na punto na. Kaya ito hindi pa sakop pa. Pero yung every Saturday sa programa namin, lagi namin ina-announce pala ni ASEC, may mga bentahan naman ng mas mura pang bigas. Yung benteng bigas, tama ba, ASEC? So, pero hindi pa tuloy-tuloy yan. Yes, tuloy-tuloy. Pero napapansin ko po na every week ay nadadagdagan yung mga, kumbaga, mga areas o yung mga pwedeng puntahan kung saan nagbebenta nito. So, ilan na po ba tayo para naman malaman ng mga kababayan natin? Luzon, Visayas at Mindanao po ba pinag-uusapan natin o dito lang po muna yan sa NCR? Sa buong bansa, yung ating kadiwa ay more than 600 na. Target natin ay maka 1,000 tayo na kasama rito sa programa natin ng kadiwa. At yun nga, patuloy na dumadami yan at patuloy natin na i-announce yung mga bagong lokasyon kung saan nagkakaroon ng mga kadiwa outlet. Yun lang by schedule nga lang. So, kailangan alamin. Oo. Ano pala And kung saan. Oo. Oo. Ano pala ang provision doon sa AEO nung penalty sa lalabag? Ano yun? Doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law at saka sa Price Act, mas mabigat doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage, hanggang 10 million yun kung mapapatunayan talaga doon sa profiteering. At pwedeng basta may batas pag nilabag mo, pwede ka talagang may kulong pa yan. may kulong. So matatanggalan pa sila ng ano ba to? Permit to to operate a business. Kasama yun. Kasama yun. Sa sanction. Anyway, sige, Asek, salamat po na marami for picking up our call. Thank you so much. Thank you po, ASEC. See you sa Saturday, ASEC, sa Masaganang Pinas. Yes.
Maraming salamat, Ka Henry and Thank you. Karen. See you. See you po. Magandang hapon. ASEC soon to be Yusek Arnel de Mesa.